Ang mga tasa ng tsaa ay mainit pa rin. Ang mga biskwit na almond na inihurnong ko kagabi ay buo pa rin sa plater na porselana. Alas 7 ng gabi noon, ang oras na karaniwang dumating si Arturo sa pintuan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya darating. Matagal akong nakatitig sa pintuan sa harap, higit pa sa gusto kong aminin, na para bang inaasahan kong marinig ang tunog ng susi niya na umiikot sa lock. Ngunit katahimikan lamang ang naroon, isang uri ng katahimikan na bumabaon sa buto kapag may nawala ng tuluyan. Elena Reyes ang pangalan ko at sa loob ng 15 taon, akala ko ay mayroon akong kasal na inggit ng lahat. Si Arturo ay tahimik, matagumpay, ang uri ng lalaki na nagpapamatibay sa buong silid sa sandaling pumasok siya. Hindi siya kailanman sumigaw, hindi siya kailanman na late. Nagdadala siya ng bulaklak para sa akin tuwing linggo, nakaayos ang suot na damit at hindi niya ako pinag-alala tungkol sa mortgage. Wala kaming anak. Ang buhay ay dumaan na parang 2 piraso ng puzzle na simpleng nagkasya sa isa't isa. Ngunit ang hindi ko alam, ang malapit ko nang malaman ay kulang ang mga piraso ng puzzle na iyon. At isa sa mga ito ay nakatago sa isang lugar na hindi ko kailanman pinayagang puntahan. Namatay si Arturo noong Huwebes. Sabi nila ay atake sa puso. Naalala ko ang mukha ng doktor nang sabihin niya iyon. Mabait, sanay, walang emosyon. Malubhang atake sa puso, sabi niya. Mabilis siyang nawala. Tumango ako na parang naiintindihan ko, na parang may kahulugan iyon. Ngunit wala. Lalo na kapag nawala mo ang tanging taong akala mo ay talagang nakakaintindi sa iyo. Ang libing ay parang malabong panaginip. Isang malabong panaginip ng itim na damit, magalang na pakikiramay, at mga mukha ng estranghero na nagsasabi sa akin kung gaano kahanga-hanga ang asawa ko. Kumapit ako kay Celia, ang matalik kong kaibigan mula pa sa kolehiyo, na paulit-ulit na nag-aabot sa akin ng tubig na hindi ko ininom at pagkain na hindi ko nilunok. Hanggang dumating ang kapatid kong babae, si Gracia. Ang pabango niya ay sobrang tamis, ang yakap niya ay sobrang tagal. May nagbago iyon sa akin. Paumanhin, ate, bulong niya, ang boses niya ay medyo sobrang tamis. Si Arturo ay parang kuya sa akin. Gusto kong maniwala sa kanya. Talaga akong naniniwala, ngunit may something sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi iyon kalungkutan. Noong gabing iyon, nang siya mismo ang magbuhos ng inumin sa kusina ko, sinabi niya, "Uy, alam ko hindi ito ang tamang oras, pero nagpahiram sa akin si Arturo ng pera. Umaasa akong maayos na iyon ngayon na alagang-alaga ka na." Tinitigan ko siya. "Anong pera?" tanong ko. Kumurap siya, tapos ngumiti na parang tanga ako. Hula ko hindi niya sinabi sa iyo. May sumakit sa loob ko. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglakad-lakad ako sa bahay, hinahawakan ang mga gamit na parang may sasabihin ito sa akin. Ang mga bookshelf, ang mga sahig na makintab, ang framed na wedding picture na biglang parang sa mga estranghero. Doon ko nakita. Ang mga susi ni Arturo ay nasa mesa pa rin sa hallway. Kinuha ko ito at naroon. Ang susi na hindi ko kailanman pinayagang gamitin. Ang susi na iba ang hugis sa iba. Ang susi sa garahe niya. Nagtanong ako tungkol dito minsan, maraming taon na ang nakalipas. "Walang interesting doon," sabi niya, ngumingiti. "Mga tools lang, madumi. Hindi mo magugustuhan." Hindi ko pinilit. Hindi ko kailanman pinilit. Iyon ang kasal namin. Madali, komportable, at puno ng tahimik na espasyo na hindi ko pinayagang puntahan. Ngunit ngayon, wala na akong iwawala. Kinabukasan, nagmaneho ako papunta sa garahe. Nasa lumang industrial area ito, sa likod ng hilera ng mga gusaling wasak na may rusty na bubong na yero at mga damo na gumagapang sa basag na aspalto. Hindi eksakto ang uri ng lugar na inaasahan mong may itinatago ang lalaki tulad ni Arturo. Ngunit pumupunta siya rito tuwing Huwebes bawat linggo. Parang orasan. Hindi ko iyon pinagdudahan. Ang mabigat na metal na pintuan ay mas mabigat kaysa inakala ko. Umiikot ang susi na may mahinang unggol at sa isang sandali nakatayo ako roon, natatakot sa maaari kong makita sa kabilang lado. Amoy alikabok at langis. Inabot ko ang switch ng ilaw at pagkatapos ay natulala ako. Hindi ito garahe. Hindi tools o kahon o spare parts ng kotse.
Ito ay isang templo ng buhay na hindi ko kailanman alam. Dahan-dahan akong pumasok. Ang fluorescent lights ay umilaw sa itaas, nagbibigay ng maputlang ilaw sa pinakakakaibang silid na nakita ko. Ang mga dingding ay natakpan, ganap na natakpan ng mga larawan, clippings ng balita, hand-drawn charts at travel maps. Sa isang dingding, dos-dosenang printed photos na nakapin sa maayos na hilera, parang uri ng obsessive collage, at bawat larawan ay may Arturo, ngunit hindi ang Arturo na kilala ko. Sa mga larawang ito, hindi siya naka-costume suit o may polite demeanor. Iba ang hitsura niya, relaxed, naka-jeans na kupas, ordinary shirt, gusot ang buhok. Mas malambot ang mukha niya, mas hindi defensive ang postura. At sa halos bawat larawan, nakasama niya ang isang babae, iisa lang na babae. Maganda siya, mas bata sa akin nang hindi bababa sa tamang taon, may itim na buhok at matatalas, matalinong mga mata. Sobrang close nila, sobrang intimate, nakapatong ang kamay niya sa braso niya, nakatingin ang mukha niya sa kanya na may ngiti na hindi ko nakita sa maraming taon. Sa isang larawan, nasa beach sila, isa pa sa ski lodge, tapos isa sa candlelit dinner. May handwritten dates sa likod ng 7 taon na ang nakalipas. 5, 3, isa lang ilang buwan na ang nakalipas, Agosto 2024. Iyon ang nagpatulala sa akin dahil noong araw na yon, nasa bahay ako nagluluto ng paborito niyang ulam, naghihintay sa kanya pagkatapos ng meeting sa client. At ngayon, tinitingnan ko ang larawan niya na nakaupo sa tabi ng babaeng ito at isang lalaking nasa 30s, lahat silang ngumingiti na parang pamilya. May scribbled name sa likod na mahina sa sulat kamay ni Arturo. Isabel at Logan. Agosto 2024. Nang hina ang tuhod ko, inabot ko ang metal table sa gitna ng silid para magkapit. Doon ko nakita ang mga papeles, mga stack ng files, bank transfer transactions, company records, correspondence mula sa foreign companies, tax documents na hindi tumutugma sa alam ko tungkol sa negosyo niya. At sa isang folder, isang medical report. Tiningnan ko ang headline, Crescent Heart Institute, dated less than 2 months ago. Nakita ko ang buong pangalan ni Arturo printed sa itaas, sinusundan ng diagnosis na halos hindi ko mabigkas. Ischemic heart disease. Stage 3, high risk of cardiac arrest. Alam niya na malapit na siyang mamatay. Alam niya. At sa halip na kausapin ako, sa halip na ihanda ako, sa halip na kahit magbigay ng hint ng katotohanan, ginugol niya ang huling araw niya sa pagbuo ng lihim na mundong ito sa ibang babae, ibang buhay, ibang anak. Dahil iyon ang dapat na ang batang lalaki sa larawan, anak nila. Sumakit ang tiyan ko. 15 taon. Kasama ko siya. At ngayon ang lalaking inilibing ko ay hindi ang asawa ko. Hindi talaga. Siya ay estranghero. Isang estranghero na tumingin ng diretso sa mga mata ko noong gabi bago siya mamatay, nagbigay sa akin ng velvet box na may sapphire necklace sa loob. Hinalikan ang pisngi ko at sinabi, "Ikaw lang ang para sa akin." Natumba ako papunta sa pintuan. Hindi ako makahinga. Masikip ang dibdib ko, umiikot ang isip ko. Ano ang gagawin ko rito? Sino na ako ngayon? Isang balo? Oo, ngunit kanino? Dun ko narinig. Ang mga yapak, mahina, hesitant na parang ayaw marinig. Mabilis akong lumingon, tibok ng puso ko na parang martilyo sa ribs ko at nakatayo sa open doorway ang batang lalaki sa larawan. Parehong itim na buhok, parehong sharp jawline, parehong intense, unreadable eyes. Calm ang boses niya nang magsalita, ngunit malakas ang pulse ko sa tainga ko para maunawaan agad ang mga salita. "Elena Reyes," tanong niya, hindi ako sumagot. "Akala ko darating ka rito. Ako si Logan Myers," sabi niya, dahan-dahang pumasok. "Si Arturo Reyes ang tatay ko." At gano'n na lang, nawala ang sahig sa ilalim ko. Hindi ko naalala kung ano ang sinabi ko pagkatapos. Siguro wala. Siguro nakatayo lang ako, hawak ang gilid ng mesa na parang iyon ang tanging matibay pa sa mundo. Lumapit si Logan, calm pero cautious, na parang alam niya na fragile ang territory. Tinitigan ko siya, hindi lang tingin, kundi hinahanap. Walang duda. Ang mga mata niya, iyon ang kay Arturo. Parehong intense gaze.
Parehong silence na nagsasabi ng higit sa anumang salita. Ikaw, anak niya talaga. Sa wakas ay nabulong ko. Oo, sagot ni Logan nang walang hesitation. At pasensya na. Hindi ko gusto na ganito mo malaman. Gaano katagal mo akong alam? Tanong ko. Boses ko halos hindi higit sa hininga. Buong buhay ko, sabi niya nang walang paghingi ng paumanhin. Hindi niya sinabi sa akin marami. Nakasal siya na hindi mo alam tungkol sa akin. Pinaghiwalay niya kami. Si Mama, si Isabel, iginalang iyon. Hindi niya gusto makialam. Pero pagkamatay niya noong nakaraang taon, nagbago ang lahat. Namatay. Kaya pati siya nawala na rin. Tulad ni Arturo, umupo ako sa maalikabok na upuan malapit sa mesa. Hindi na kaya ng paa ko. Bakit ka nandito? Tanong ko. Bakit ngayon? Inabot ni Logan ang backpack niya at kinuha ang folded document, gilid na naninilaw. Inabot niya ito at nag-atubili ako bago tanggapin. Ito ay draft ng will, sabi niya. Hindi pa tapos, hindi opisyal. Binigay ito sa akin ni Daddy 2 linggo bago siya mamatay. Sabi niya ang opisyal ay sa iyo, pero ito, para lang in case. Binuksan ko ang papel at naroon. Ang sulat kamay ni Arturo, matatag at pamilyar, gumagapang sa pahina tulad noon sa birthday cards at dinner notes. Hindi notarized, puro scribbles na naghahati ng ari-arian. Pinanggit si Logan, reference sa company na hindi ko narinig, Mercury South Holdings, at isa pa. Access sa natitirang documents na secured sa office vault. Ang code ay linked sa personal item na ibinigay kay E. Natulala ako. Personal item na ibinigay sa akin. Ang necklace. Ang sapphire necklace na binigay niya sa akin 2 gabi bago siya mamatay. Hindi lang regalo iyon, susi iyon. Instinctively, hinawakan ko ang collarbone ko kahit wala roon ang necklace. Iniwan ko sa bahay, nakatago sa box niya dahil mabigat masyado isuot. Ngayon mas mabigat pa. Ano ang Mercury South Holdings? Tanong ko habang nag-scan pa sa document. Huminga ng malalim si Logan. Isa sa private companies niya, hindi public, hindi sa papel. Ginamit niya ito para sa international transfers. Pagkamatay ni Mama, nagsimulang maghukay ako. May transfers na hindi ko matrace, foreign accounts sa pangalan ko na hindi ko binuksan. Akala ko sinisigurado niya something para sa iyo, sa akin, sa lahat. Tuyo ang lalamunan ko. Bakit? Dahil alam niyang konti na lang ang oras, mahinang sabi ni Logan. At dahil hindi siya nagtitiwala sa mga kasama niya sa trabaho. Tumingin ako sa kanya. Anong mga tao? Dumilim ang mukha ni Logan. Hindi niya sinabi ang pangalan, basta kung may mangyari sa kanya, may darating na maghahanap ng info, mag-pressure para sa iniwan niya. Umupo ako pabalik, tumatakbo ang isip ko, ikalawang safe, company na hindi ko alam, necklace na may code at lalaking minahal ko ng 15 taon na nagbuo ng buong mundo sa labas ko. Sinasabi mo na may higit pa? Sabi ko na ang will, files, photos, simula lang lahat. Tumango si Logan. Akala ko iniwan niya ang mga ito, hindi lang para sa atin, kundi para protektahan tayo. Dahan-dahan akong tumayo, paa pa rin nang hihina at tiningnan ng silid isang huling beses. Hindi na ito parang templo, parang ebidensya at babala. Kailangan kong umuwi, sabi ng boses ko. Kailangan ko ang necklace na yon. Pwedeng sumama ako? Tanong ni Logan, kung papayag ka. Huminto ako, tapos tumango. Dahil gusto ko man o hindi, ito na ngayon ang kwento natin. Hindi ako agad umuwi, hindi ko kaya. Kailangan ko ng space para mag-isip, huminga, kaya tinawagan ko si Celia. Sa loob ng 20 minuto, nasa sofa niya na ako. Hawak ang tasa ng tsaa sa 2 kamay. Hindi ko ininom. Ang sapphire necklace ay nasa mesa sa pagitan namin na parang live grenade. Hindi nagtanong si Celia. Hindi niya kailanman ginagawa. Hindi hanggat hindi ako handa. At nang sa wakas ay ikinuwento ko sa kanya lahat tungkol sa garahe, mga larawan, Logan, ang will. Hindi siya nagsabi, sabi ko na sayo. Bulong lang niya, paumanhin, at inabot ang kamay ko. Ngunit hindi pa ako handa umiyak. Hindi pa handa bumagsak. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng sisihin. Kaya nagmaneho ako papunta sa kondo ni Gracia. Ito ay isang mas bagong gusali sa hilaga ng bayan. Isa sa mga mararangyang development na may paradahan sa ilalim ng lupa, naka-code na gate,
at concierge service. Kakaiba para sa isang taong laging nagrereklamo tungkol sa pera. Habang umaakyat ang elevator, ramdam ko ang galit ko na tumataas din. Binuksan niya ang pinto na walang sapin sa paa, nakasuot ng sutlang pajama at may hawak na isang baso ng alak. Perpekto ang kanyang makeup. Ang kanyang buhok ay nakaayos na para bang may inaasahan siyang bisita. Kung hindi ito ang aking nagdadalamhating kapatid, sabi niya na may mapangutyang ngiti. Dumating para suriin ang mana ng byuda. Tanggalin mo ang kalokohan na iyan, Gracia, bulyaw ko. Kailangan nating mag-usap. Itinulak ko siya papunta sa sala kung saan isang nakapirming larawan ang nakakuha ng aking atensyon. Ito ay siya at si Arturo, nakangiti, nagtataas ng mga baso ng champagne. Ang petsa na nakatatak sa sulok ay nagpabigat sa aking tiyan. 5 taon na ang nakalipas. Ano itong impyerno? Tanong ko, itinuro ang frame. Dahan-dahang lumapit si Gracia, humigop ng isang mahabang lagok ng alak. Oh, iyon ay isang holiday party ng kumpanya. Masyado kang pagod para pumunta, hindi ba? Pinilit ni Arturo na samahan ko siya. Sinabi niya iyon na parang walang anuman. Parang okay lang na magbahagi ng champagne kasama ang aking asawa habang ako ay nasa bahay na nagtitiklop ng mga damit. Palagi kaming magkasundo ng maayos, dagdag pa niya ng kaswal. Humarap ako sa kanya ng buong galit. Gaano kaayos? Natinag ang kanyang mapangutyang ngiti. Alam ko ang tungkol kay Isabel, sabi ko. Alam ko ang tungkol kay Logan, tungkol sa garahe, tungkol sa pekeng kumpanya, tungkol sa testamento. Alam ko ang lahat. Kaya kung may higit pa, sabihin mo na sa akin ngayon. Sumingkit ang mga mata ni Gracia. Pumunta siya sa kanyang cart ng alak, pinuno ang kanyang baso at mahinang sinabi, "Okay lang, gusto mo ba ang katotohanan?" Ibinaba niya ang baso at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Buntis ako, sabi niya. At kay Arturo ito. Hindi ako gumalaw, hindi ako nagsalita. Huminto lang sa paggana ang utak ko. 10 linggo, patuloy niya. Nalaman ko ito 1 linggo bago siya namatay. Alam niya. Sinabi niya na aayusin niya ang lahat. Sinabi pa niya sa akin na malapit na niyang iwan si Isabel. Natigilan ako. Nakikipagkita ka pa rin sa kanya pagkatapos mamatay si Isabel. Kibit-balikat si Gracia. Hindi naman daw permanente si Isabel. Ako naman daw ang permanenteng mananatili. Parang lumulutang ako sa labas ng katawan ko. Ang mga pader, ang mga kasangkapan, ang ingay ng refrigerator na humuhuni, lahat ay kumupas sa ingay sa paligid. Natulog ka sa asawa ko, bulong ko. Kibit-balikat si Gracia. Huwag kang magulat. Mayroon kang perpektong maliit na buhay, ang iyong perpektong bahay, ang iyong perpektong mga hapunan sa 7 Nedasa. Samantala, nahihirapan akong magbayad ng upa, gumagawa ng mga trabahong walang patutunguhan, nakikinig sa paghahambing sa amin ni nanay na para bang ako ay isang bigong bersyon mo. Pagkatapos ay nagsimulang lumitaw si Arturo, nag-alok ng tulong, nakinig. Tumingala siya sa akin, biglang tumalim ang kanyang mga mata. Ikaw ang kanyang nakaugalian, ako ang kanyang takas. Dumating ang sampal bago ko pa napagtanto na itinaas ko ang aking kamay. Tumabingi ang ulo ni Gracia. Nabasag ang kanyang baso ng alak sa sahig. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, ngumiti lang siya. Ngayon na ang tunay na Elena, sabi niya. Hindi ang perpektong asawa ang may kontrol, ang babae na natuklasan na nabuhay siya sa isang buhay ng kasinungalingan. Tumalikod ako, humihinga ng malalim, nanginginig ang aking mga kamay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mas mahina na ang tanong ko ngayon. Dahil hindi ka maniniwala sa akin, sabi niya. Palagi mong iniisip na naiinggit ako. At siguro nga. Pero hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa akin na sa wakas ay nagkaroon ng isang bagay para sa aking sarili. Umiling ako. Hindi ka lang kumuha ng isang bagay. Ninakaw mo ang lahat. Lumapit siya, biglang hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, ngunit lumalaki ang sanggol na ito sa loob ko. Siya ay pamilya mo, gusto mo man o hindi. Sumikip ang lalamunan ko. Gusto kong sumigaw, sirain ang lahat,
ibalik ang oras. Ngunit sa halip, sinabi ko, igagalang ko ang iniwan ni Arturo sa kanyang testamento. Hindi para sa iyo, para sa sanggol. Dahil hindi nila hiniling ang gulo na ito. Kumurap si Gracia. Lumambot ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Seryoso ka ba? Hindi ko alam kung ano ang ibig kong sabihin, bulong ko. Pero alam ko ito, kailangan kong umalis. Humakbang ako papunta sa pinto, hindi pinansin ang basag na salamin sa ilalim ng aking mga sapatos. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinawakan ko ang hawakan ng pinto, hindi pinansin ang ginawa ni Arturo. Hindi ako sumagot dahil hindi na ako sigurado. Hindi ako umuwi ng gabing iyon. Hindi ko kayang pumasok sa bahay na iyon kasama ang maayos na mga kubyertos at ang hindi nagalaw na kama. Sa halip, bumalik ako sa bahay ni Celia, mahigpit na hinahawakan ang sapiro na kuwintas sa aking kamao na para bang kaya nitong masunog ang isang butas sa aking balat. Hindi niya tinanong kung saan ako nagpunta. Binuksan lang niya ang pinto, tumingin sa aking mukha at sinabi, "Kailangan mong matulog." Pero hindi ako makatulog. Hindi kapag ang bawat silid sa aking isip ay gumuho. Kinabukasan, sinundo ako ni Logan sa kanyang kotse. Sasama rin si Celia, pagpipilit niya. Hindi ka papasok sa lihim na lungga ng asawa mo nang walang suporta, sabi niya, isinukbit ang isang jacket sa kanyang balikat. Ang opisina ni Arturo ay nasa isang mataas na gusali sa downtown. Palagi niya itong tinatawag na isang satellite space kapag nagtatanong ako. Isang lugar para magdaos ng mga pribadong pagpupulong, sabi niya. Hindi pa ako nakatapak sa loob. Ngunit may keycard si Logan. Nakalista ako bilang co-owner, sabi niya, ipinasken kami sa seguridad. Halos hindi man lang tumingala ang receptionist. Bumuo si Arturo ng isang buhay na nahahati sa mga compartment na hindi na kailangan ng paliwanag. Parang mga tao ng tagal ng pagsakay sa elevator. Sa ika-14 na palapag, dinala kami ni Logan sa isang glass-walled office na may malamig na modernong kasangkapan at walang bakas ng init. Walang isang larawan ko, walang nakapirming alaala, mga makintab na ibabaw lang, kulay abong mga dingding, at isang banayad na amoy na hindi ko pa naamoy dati. Doon! Itinuro ni Logan ang isang malaking abstract painting na nakakabit sa likod ng mesa. Ang mga safe ay nasa likod niyan. Dinukot ko ang aking kamay sa aking bag at kinuha ang kuwintas. Hinanap ng aking mga daliri ang maliit na lock. Pinihit ko ito counterclockwise. Click! Isang nakatagong compartment ang bumukas sa likod ng sapiro na palawit. Sa loob, isang manipis na piraso ng metal na hindi mas malaki kaysa sa isang SIM card. Ang mga numero ay nakaukit sa gilid. Maingat itong kinuha ni Logan at inilagay sa keypad sa safe. Isang maliit na beep, pagkatapos ay bumukas ang software. Bumukas ang pinto. Sa loob ay mga tambak ng dokumento, isang makintab na itim na flash drive, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, at isang solong pilak na susi na nakakabit sa isang tag na may nakasulat, Federal Trust Bank Safe Deposit Box. Inilabas ni Logan ang mga dokumento, mga kontrata, wire transfer, mga financial statement. Ang ilan sa mga pangalang ito, mga international bank ang mga ito. Hindi lang siya nagtatago ng pera, inililipat niya ito sa ibang bansa nang mabilis. Kinuha ko ang flash drive, ngunit hindi ko ito isinaksak, hindi pa ngayon. Pagkatapos ay binuksan ko ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ito ay isang singsing, isang simpleng gintong banda na may isang maliit na diamante. Sumikip ang aking paghinga. Hindi ito akin. Sa loob ng singsing, isang nakasulat. N lagi. Hindi hindi ako. N para kay Isabel. O Diyos ko, bulong ni Celia sa tabi ko. Tumingin sa malayo si Logan, nagngangalit ang kanyang panga. Ibinili niya siya ng singsing, sabi ko, halos hindi marinig ang aking boses. Balak niyang mag-propose o baka ginawa na niya. Hindi ako makagalaw, makapagsalita, makaiyak. Dahil doon, sa malamig na katahimikan ng opisina ng aking yumaong asawa, natanto ko ang katotohanan na hindi ko pa nagawang pangalanan. Mahal niya siya. Siguro mahal niya rin ako sa kanyang sariling paraan. Ngunit siya, nakuha niya ang totoong bahagi niya. Ang bahagi na tumatawa sa mga larawan, nagbabakasyon, nakangiti. At ang iba,
Ang iba ay isang pagtatanghal, isang maginoong asawa na may hapunan sa 7 mga rosas sa linggo at isang safe na puno ng mga sikreto. Pagkatapos ay binigyan ako ni Logan ng isang maayos na nakatiklop na sulat, ang aking pangalan sa harap. Binuksan ko ito na nanginginig ang mga kamay. Elena, kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na wala na ako. Paumanhin. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang katotohanan, na sabihin ng malakas ang dapat kong sabihin maraming taon na ang nakalipas. Makasarili ako. Bumuo ako ng 2 buhay dahil hindi ko kayang talikuran ang alinman. At sa huli, kinuha nito ang lahat sa akin. Mahal kita. Alam kong walang laman iyon ngayon. Siguro ganun na talaga. Pero ginawa ko sa tanging paraan na alam ko. Gusto kong magkaroon ka ng kapayapaan, ng kaligtasan. Iyon ang dahilan kung bakit iniwan ko sa iyo ang mga papeles, ang pag-access, ang katotohanan. Gamitin mo ang mga ito kung paano mo gustong gamitin. Sunugin mo ang mga ito, ilibing mo ang mga ito, o ilantad mo ang lahat. Iyon ang pagpipilian mo ngayon. Patawarin mo ako kung kaya mo. Kung hindi, naiintindihan ko, Arturo. Tinitigan ko ang papel hanggang sa lumabo ang mga salita. Pagkatapos ay ipinasa ko ito kay Celia. Binasa niya ito ng tahimik, pagkatapos ay ibinigay ito kay Logan. Wala siyang sinabi. Wala sa amin ang nagtanong dahil ano pa ang sasabihin. Ang lalaking akala namin na kilala namin ay nabasag na parang salamin. At ang tanging magagawa namin ngayon ay magpasya kung ano ang gagawin sa mga piraso. Umalis kami sa opisina ng tahimik. Isang uri ng katahimikan na hindi nagmula sa kapayapaan, ngunit nagmula sa kawalan ng anumang natitira para sabihin. Nagmaneho si Celia. Umupo si Logan sa tabi ko at tumingin ako sa bintana. Pinapanood ang Charleston na kumupas sa isang paleta ng kulay abong taglagas. Ang aking yumaong asawa ay nabuhay ng isang buhay na hindi ko kailanman nasaksihan. Ngayon ay hawak namin ang mga piraso nito sa aming mga kamay at hindi namin alam kung sino pa ang nanonood. Nang gabing iyon, habang sinusubukan kong matulog sa pull-out couch ni Celia, tumunog ang aking telepono, hindi kilalang numero. Elena Reyes, sabi ng isang boses ng lalaki. Oo, sagot ko na kinakabahan. Ito si Gordon Blake, ako ay isang kasosyo sa negosyo ng iyong asawa. Kumirot ang aking tiyan. Naniniwala ako na mayroon kang isang bagay na pag-aari ko. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagsasabi. Oh, alam mo, sabi niya, kalmado gaya ng tubig. Ang mga dokumento mula sa safe. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa mga international wire transfer account na tumulong ako sa pag-set up. Iminumungkahi ko na magkita tayo. Hindi ako makikipagkita sa sino man. Gagawin mo, sabi niya. Dahil ang iba pang mga taong nakatrabaho ni Arturo, hindi sila kasing galang ko. Hindi sila nagtatanong. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan ko ang kisame sa loob ng mahabang panahon. Kumakabog ang aking puso. Sa umaga, sinabi ko kay Logan, nagngangalit ang kanyang panga habang pabalik-balik siya sa silid. Nakipag-ugnayan din siya sa akin, sabi niya. Ngunit may higit pa. Kagabi, tumawag ang isa pa. Ibinigay niya sa akin ang isang piraso ng papel. Victor Crane, sinasabi niya na siya ang orihinal na pinagmulan ng pera na inilipat ni Arturo. Sabi niya, kung hindi natin maibalik ang lahat sa katapusan ng linggo, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Hindi ko na tinanong kung ano ang ibig sabihin niyan. Hindi ko na kailangang gawin ito. Kinuha ni Logan ang pilak na susi mula sa safe. Mayroon pa rin tayong safe deposit box, sabi niya. Ang anumang nasa loob ay maaaring makatulong na ipaliwanag kung sino talaga ang nagmamay-ari kung ano. Ngunit gusto ba talaga nating buksan ang isa pang kahon? Tanong ko. Sinisikap na panatilihing hindi mabasag ang aking boses. Paano kung ang lahat ng gagawin nito ay gawing mas malala ang mga bagay? Umupo si Celia sa tabi ko. Kung gayon, hindi bababa sa malalaman mo. Kung hindi, hindi mo alam kung ano ang papatay sa iyo. Tama siya. Kaya gumawa kami ng plano. Una, pumunta sa bangko. Pagkatapos, kung ang mga bagay ay wala pa ring kabuluhan,
Hahanap kami ng isang taong maaaring magsabi sa amin ng katotohanan. Dapat ay mayroong backstop si Arturo, isang contact, isang taong nakakaalam kung ano ang kinasasangkutan niya. Iyon ay nang sabihin ni Logan. May isang pangalan na nabanggit ng aking ina minsan. Edward Holloway, isang dating kaeskwela ng aking ama. Sabi niya na siya lang ang nagsasabi kay Arturo ng katotohanan kahit na ayaw niyang marinig ito. Alam mo ba kung nasaan siya? Sa tingin ko, sabi ni Logan. Mayroon ang aking ina ng kanyang address sa Savannah. Itinatago niya ito sa isang emergency contact box. Kaya nagmaneho kami ng 1-2 oras na paglalakbay sa katahimikan. Ang ulan ay dumadaloy sa windshield na parang mga guhit ng mga alaala. Sinalubong kami ng Savannah na may mga puno ng oak at mamasa-masa na hangin at isang uri ng katahimikan na tila dala lamang ng mga lumang bayan. Nakatira si Edward sa isang matangkad na brick house na natatakpan ng ivy, tulad ng isang bagay na kinuha mula sa isang nakalimutang nobela. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. "Ikaw ba si Elena?" sabi niya nang walang pag-aatubili. "At ikaw siguro si Logan. Alam mo na darating kami?" Tanong ko. Tumango siya. Arturo sabi, "Kung bumagsak ang lahat, hahanapin ka nila." Umurong siya. "Pumasok kayo." Sa loob, ang kanyang bahay ay may amoy ng papel at usok ng tubo. Mga bookcase na nakahanay sa mga dingding. Isang piano na nakaupo sa isang sulok, hindi pa nagalaw, ngunit pinakintab. Sininyasan niya kaming umupo, pagkatapos ay nawala sa isa pang silid at bumalik na may selyadong sobre. Iniwan niya ito sa akin. Sabi ni Edward na bubuksan lang ito kung pareho silang darating. Tumingin ako kay Logan. Tumango siya. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang maikling sulat kamay na sulat at isang pangalawang testamento. Iba ito. Pinangalanan nito ang sanggol na dinadala ni Rachel. Nagtalaga ito ng 25% ng hindi tinukoy na pribadong savings sa ibang bansa ni Arturo sa bata kapag sila ay 21 na taong gulang. Ramdam ko ang pagkawala ng dugo sa aking mukha. Pinlano niya ang lahat kahit na ito. At sa ganoong paraan, natanto ko na nakatayo kami sa gitna ng isang bagyo na binuo ni Arturo ng isang brick. At ngayon ang aming pagkakataon na maligtas ito. Tumingin muli ako sa testamento, sa pangalan, ang hindi pa ipinanganak na sanggol ni Rachel Reyes, 25% na itatago sa isang trust hanggang 21 na taong gulang. Hindi ang pera ang nakabigla sa akin. Ito ay ang katumpakan. Pinlano ni Arturo ito, lahat. Kahit na pagkatapos ng kamatayan, siya ay 3 hakbang sa unahan. Bakit niya pinangalanan ng bata ngunit hindi si Rachel? Tanong ko kay Edward. Dahil nagtitiwala siya sa bata, malumanay na sabi ni Edward, hindi ang ina. Kumilos si Logan sa kanyang upuan. Binabago nito ang lahat. Nangangahulugan iyon na hindi maaaring hawakan ni Rachel ang perang iyon. Legal. Muli akong tumingin sa pangalawang testamento. At kung subukan niya, tumango si Edward sa flash drive. Pagkatapos ay gamitin mo ito. Mula sa sinabi sa akin ni Arturo, naglalaman ito ng mga detalyadong talaan ng bawat wire transfer, bawat kasosyo, bawat krimen na kanilang ginawa upang maitayo ito. Kung itutulak kanila, itulak mo pabalik. Huminga si Celia sa tabi ko. Mayroon kang leverage. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Arturo, hindi ko naramdaman ang aking sarili na maliit. Hindi ko naramdaman ang sarili ko na babaeng naloko, niloko, at iniwan kasama ang mga piraso. Naramdaman ko ang sarili ko na nag-iisang natitirang may hawak ng blueprint at iyon ay kapangyarihan. Sumandal si Logan. Elena, sa tingin ko oras na para tumigil tayo sa pagtugon. Kailangan nating gumawa ng hakbang bago gawin ni na Gordon o Crane. Dahan-dahan akong tumango. Pumunta tayo sa bangko. Bumalik kami sa Charleston bago magtanghali. Ang Federal Trust Building ay nakatago sa pagitan ng isang law office at isang makasaysayang palatandaan. Diskreto at walang katangi-tangi. Ang uri ng lugar na madadaanan mo ng daan-daang beses nang hindi ito napapansin hanggang sa ito ay mahalaga. Naiwan si Celia sa kotse. Mag-text ka lang kung maging kakaiba ito, sabi niya.
At kung hindi ka nila papasukin, umiyak ka. Walang tumatanggi sa umiiyak na babae sa bangko. Ngumiti si Logan sa ganoong bagay. Hindi ako. Sa loob, tiningnan ng vault manager ang pilak na susi, sinuri ang aking ID, at itinaas ang kanyang kilay. Matagal na rin mula nang may nag-access sa kahon na ito, sabi niya. Nakalista ito sa ilalim ng isang corporate shield, Mercury South Holdings. Dinala niya kami sa basement sa pamamagitan ng mga patong ng security door at konkreto. Naging mas malamig ang hangin, naging mas makapal ang katahimikan, at pagkatapos ay naiwan kaming mag-isa sa safe deposit box. Ibinigay niya sa akin ang mga guwantes. Standard procedure, sabi niya. Bibigyan ka namin ng privacy. Sumara ang pinto sa aming likuran. Ang aking mga daliri ay lumutang sa lock. Handa ka na ba? Tanong ni Logan. Hindi, pero ginagawa ko pa rin. Ang susi ay tahimik na umiikot. Lumabas ang kahon. Sa loob ay hindi pera. Walang pasaporte, walang burner phones, walang mga tambak ng pera na hindi masusubaybayan. Isang Manila folder at isang larawan lang. Ang larawan ay kay Arturo, Logan at Gordon Blake na nakatayo sa harap ng isang itim na SUV. Nakakrus ang mga braso, nakangiti, at sa likod nila ay si Victor Crane. Tinitigan ko ang larawan sa loob ng mahabang panahon. Hindi lang sila mga kasosyo sa negosyo, sabi ko. Sila ay isang koponan. Binuksan ni Logan ang folder. 12 ng pinirmahang mga kasunduan, mga pagpaparehistro ng Shell Corporation, mga pagbabayad, at isang dokumento na may markang Crane Extortion Insurance sa malalaking pulang tinta. Hindi lang ito leverage, bulong ko. Ito ay isang nakakasa na baril. Nagtago si Arturo ng ebidensya, ng lahat. At sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi niya ako iniwan ng isang gulo lang. Iniwan niya ako ng isang sandata. Ngayon ay akin na ang pagpipilian kung kanino ito ituturo. Hindi kami umuwi. Pumunta kami para makipagkita sa isang abogado. Ang kanyang pangalan ay Marcus Doyle at kinatawan niya ang mana ng aking ama maraming taon na ang nakalipas. Direkta, maingat at allergic sa dramo. Sinabi ko sa kanya ang lahat, halos. Hindi tungkol sa relasyon, hindi tungkol kay Gracia, ang mga mahalagang bahagi lang sa legal, ang mga dokumento, ang mga banta, ang mga account sa ibang bansa. Hindi siya kumurap. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Gusto ko ng insurance. Tumango siya. Pagkatapos ay i-duplicate natin ang lahat ng digital, pisikal. Iimbak ang mga backup sa 3 lokasyon. Isa dito, isa sa iyo, at isa sa isang tao na hindi mo kamag-anak. Alam ko na kung sino ang taong iyon, sabi ni Celia, nagngingit-ngit ng ngumiti. Ginugol namin ang mga oras sa pag-scan ng mga file. Nagtago si Arturo ng masusing talaan, mga pangalan, mga petsa, mga log ng wire, mga peking invoice. Hindi lang ito isang mapanlinlang na negosyo. Ito ay isang kriminal na negosyo, internasyonal. At sa pagkamatay ni Arturo, akala nila na wala na ang ebidensya. Nagkamali sila. Sa pagtatapos ng araw, bumalangkas si Marcos ng isang simpleng sulat. Nagdagdag ako ng isang linya sa ibaba sa aking sariling sulat kamay. Subukan mo ako, ER. Ipinadala namin ito sa opisina ni Gordon Blake sa pamamagitan ng courier. Tumawag siya sa loob ng 15 na minuto. Akala mo matalino ka? Singhal niya sa telepono. Nagpapasobra ka na? Hindi, sagot ko ng kalmado. Ikaw ang nagpapasobra dahil ang susunod kong tatawagan ay ang IRS at pagkatapos ay ang Interpol. Nagkaroon ng paghinto, pagkatapos ay isang pagtawa. Okay, sabi niya. Ano ang gusto mo? Wala, sabi ko. Gusto ko lang na huminto ka. Walang pagtawag, walang pagbabanta, walang late night na babala. Hawakan mo ako o sinuman na kilala ko at ang folder ay mapupunta sa publiko. Bawat file, bawat pirma. Hindi mo gusto ang ganong uri ng problema. Nagkaroon na ako ng ganong uri ng problema, sabi ko. Ang pagkakaiba ay hindi na ako natatakot dito. Ibinaba niya ang telepono. Pagkalipas ng 2 oras, tumawag si Victor Crane. Iba ang kanyang tono, makinis, makintab, tulad ng isang lalaking nakasanayan na sa pag-akit ng kanyang paraan sa mga nakalock na pinto. Elena,
Sabi niya na para bang matagal na kaming magkaibigan. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga pagtuklas. Sa tingin ko nagsisimula tayo sa maling paa. Walang paa, sabi ko. Ang iyong pirma lang sa dos-dosenang illegal na wire transfer. Umiling siya. Lahat ng hypothetical, syempre. Hinayaan kong tumagal ang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ko, alam ko na sa tingin mo ay maaari mong pangasiwaan ito, ngunit narito ang bagay, G. Crane. Wala akong reputasyon na dapat pangalagaan, walang kumpanya na dapat protektahan, wala na akong natitira sa buhay na alam ko at iyon ang dahilan kung bakit ako ay napakadelikado. Iyon ang nagpatahimik sa kanya. Winakasan ko ang tawag. Umupo kami ni Logan sa veranda ni Celia nang gabing iyon, ang flash drive sa kanyang bulsa, isang kopya ng folder na nakalibing sa planter sa likod namin. Marahil ay paranoia, ngunit kapag pinagsinungalingan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo ng higit, ang paranoia ay nagsisimulang magmukhang kaligtasan. Hindi ko alam na kaya niyang gawin ang lahat ng ito, mahinang sabi ni Logan. Ang aking ina, palagi niyang sinasabi na siya ay komplikado, ngunit sa tingin ko ang ibig niyang sabihin ay malungkot, hindi corrupt. Siya ay pareho, sabi ko, at marahil higit pa. Tumingala ako sa mga bituin, malamig at matatag sa itaas namin. Hindi pa tayo tapos, sabi ko. May isa pang bagay na hindi pa natin binubuksan. Sumimangot si Logan. Ano? Ang flash drive. Ang maliit na flash drive, itim, walang brand, na para bang walang sasabihin maliban kung itatanong mo ito sa tamang paraan. Hindi namin ito binuksan ng gabing iyon o sa susunod na umaga. 2 araw ang itinagal ko. 2 araw upang maghanda para sa anumang katotohanan na naghihintay pa rin. 2 araw ng pagsasanay ng aking mga reaksyon na para bang ang pagsasanay ay gagawing hindi gaanong mapait ang pagkakanulo. Umupo si Logan sa tabi ko sa sofa. Nagdala muli si Celia ng tsa. Walang sino man ang nagsalita habang isinaksak ko ito. Lumitaw ang isang solong folder na para kay Elena sa loob ng isang file ng video na may petsang 10 araw bago namatay si Arturo. Ang aking mga daliri ay lumutang, pagkatapos ay nag-click. Naging itim ang screen, pagkatapos ay kumurap ng maliwanag. Si Arturo, hindi ang nakita ko sa mga larawan ng kasal o nakaupo sa harap ko sa hapunan. Ang Arturo na ito ay mukhang payat. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang kanyang shirt ay lukot na para bang hindi siya natutulog ng maraming linggo. Sumandal siya. Elena, sabi niya, kung pinapanood mo ito, nangangahulugan ito na hindi ko nagawa ito o marahil naubusan na ako ng oras. Huminga siya ng malalim at hinimas ang kanyang mukha. Walang madaling paraan upang sabihin ito, kaya sasabihin ko na lang ito. Hindi ka kailanman ang taong kinailangan kong itago ang lahat. Ikaw ang taong gusto kong protektahan, ngunit masyado akong naghintay. At ngayon ang lahat ay nagsasara. Tumigil siya. May isang tao na kailangan mong mag-ingat, isang tao na pinagkakatiwalaan mo kaysa sa nararapat. Bumagal ang tibok ng puso ko. Direkta siyang tumingin sa kamera. Iyon ay si Gracia. Naging tahimik ang silid. Hindi lang siya ang nakatulog ko. Hindi ito kasing simple noon. Pinlano niya ito sa simula pa lang. Hindi aksidente ang pagbubuntis. Ang gabing sinabi ko sa kanya na hindi ko na ito magawa. Nagbago siya. Sinabi na kung iiwan ko siya, ilalabas niya ang pera sa mga Shell account, sa lahat ng inilibing ko upang mapanatili kang ligtas. Sumandal siya. Sa tingin ko pinatay niya si Isabel. Natuyo ang aking lalamunan. Hindi ko mapapatunayan iyon, sabi ni Arturo. Ngunit ang tiyempo ay masyadong perpekto. Kakaayos pa lang ni Isabel ng kanyang gamit, sinabi sa akin na nakapag-book siya ng one-way flight papuntang Lisbon. Pagkatapos ay ang aksidente sa kotse, walang saksi. Sira ang preno, sabi nila, ngunit pinasuri niya ang kotse ng nakaraang araw. Tiningnan niya ang kamera, nanginginig ang kanyang boses. Alam ni Gracia na nagdadalang tao siya. Hindi alam ni Isabel. Iyon ang nagpabago sa lahat. Aksidente, sabi nila. Walang foul play, ngunit alam ni Gracia na nagdadalang tao siya at hindi alam ni Isabel. Tinakpan ni Celia ang kanyang bibig.
Ang mga kamao ni Logan ay nagngingit-ngit. Sinubukan kong gawin ito ng tama, sabi ni Arturo. Inilipat ko ang pera, gumawa ng mga backup, tinitiyak na kung may mangyari sa akin, ikaw ang magkakaroon ng kapangyarihan. Ikinalulungkot ko ang pagdudulot ng labis na pinsala upang sa huli ay magawa ko ang tama. Tumingin siya sa malayo, pagkatapos ay tumingin muli. Mahina ako, ngunit ikaw, hindi ka. At kung gusto mong umalis sa lahat ng ito, gawin mo. Kunin mo ang sa iyo at iwan mo sila sa alikabok. Ngunit kung hindi, kung magpasya kang lumaban, huwag mong gawin ito ng mag-isa. Nag-freeze ang screen, pagkatapos ay naging itim. Umupo ako doon na hindi gumagalaw sa loob ng tila mga oras. Alam niya kung ano ang kayang gawin ni Gracia. Alam niya kung ano ang darating. At gayon paman, sinubukan niyang kontrolin ang kwento. Kahit na pagkatapos ng kamatayan, marahil dahil sa pagkakasala, marahil dahil sa takot. Ngunit ngayon ay ibinigay na niya sa akin ang katotohanan. At oras na para magpasya kung ano ang gagawin dito. Hindi alam ni Gracia na pinanood. Suot niya ang isang mapusyaw na asul na damit na bumagay sa kanyang tiyan. Sumisipa siya kapag umiinom ako ng orange juice. Sabi niya na tumatawa, hinihimas ang kanyang tiyan. Ngumiti din ako, ngunit ang aking mga mata ay hindi. Umupo kami sa veranda ni Celia. Nasa loob si Logan. Naghain si Celia ng matamis na tsaa at iniwan kaming mag-isa. Natutuwa ako na nakipag-ugnayan ka, sabi ni Gracia. Maayos na nakatiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang hita. Nag-aalala ako na galit ka. Bakit ako magagalit? Mahinang tanong ko. Dahil nakatulog ang iyong asawa sa iyong kapatid. O dahil iniwan kanya ng isang bahagi ng mana. Kumurap si Gracia. Iyon ang unang bitak. Bumulas siya sa kanyang upuan. Elena, mahirap ito para sa ating dalawa. Nalilito, nag-aalangan si Arturo. Ngunit mahal ka niya. Hindi, putol ko. Hindi niya ako mahal. Pinagsamantalahan niya ako. Natahimik si Gracia. Sumandal ako. At natatakot siya sa iyo. Ang kanyang mukha ay nagtagal pa rin. Inilagay ko ang flash drive sa pagitan namin. Bahagyang naghiwalay ang mga labi ni Gracia. Alam ko ang tungkol sa mga account, ang pagmamanipula. Alam ko na pinlano niyang iwan ka. At alam ko ang tungkol kay Isabel. Hindi siya Hindi siya kumurap, hindi gumalaw, sinabi lang. Hindi mo mapapatunayan ang anumang bagay. Tama ka, sagot ko. Pero hindi ko kailangang gawin yon. Sumimangot siya. Tumayo ako. Dahil hindi ako pupunta sa korte, hindi ako magdedemanda. Hindi ako makikipaglaban para ayusin ng isang half-assed na sistema ng hustisya ang bagay na ito. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Aalis ako at iiwan ka dito kasama ang lahat ng inaakala mong gusto mo. Pera, bata, mga kasinungalingan. Tumayo rin si Gracia. Sa tingin mo natatakot ako sa ganong bagay? Hindi, sabi ko. Pero magiging ganon ka. Pagkatapos ay tumalikod ako at pumasok sa loob kung saan naghihintay si Logan. Nang hapong iyon, nakipagkita ulit ako kay Marcus Doyle, ibinigay sa kanya ang flash drive, isang pinirmahang sinumpaang salaysay, at isang tagubilin. Kung may mangyari sa akin, mapupunta ito sa pamamahayag. Lahat. Pagkatapos ay umuwi ako, sa bahay na dati kong pinagsasaluhan kay Arturo. Tahimik na ito ngayon. Gayunpaman, nilibot ko ang bawat silid, hinahawakan ang mga likod ng upuan, ang mga hamba ng pinto, ang mga bitak sa sahig na hindi namin inayos. Binuksan ko ang aparador, nag-impake ng isang maleta, iniwan ang natitira. Nang makarating ako sa garahe, nilak ko ang pinto sa likod ko. Hindi dahil nagtatago ako ng anumang bagay, ngunit dahil hindi na ako babalik. Pagkalipas ng isang linggo, sumakay ako sa isang flight papuntang Colorado. Sariwang hangin, bagong pangalan sa kontrata ng paupahan, isang maliit na bahay malapit sa mga bundok. Walang mga lihim, walang mga safe, wala nang pagkukunwari. Ako lang, si Elena Reyes, biyuda, nakaligtas. Hindi ang babaeng niloko, kundi ang babaeng ginawa ang katahimikan sa isang bagay. Ang mga tasa ng tsaa ay mainit pa rin.